So share ko lang mga kabossing, ang damo dito dati ay hindi ganito. So yan o, pakita ko lang sa inyo. Ito mga kabossing ang damong parakis. Yan. Ito ako nagtataka kung bakit nagkaroon ng parakis dito. Ayan. So pagkakarang ko yung parakis na herbal na yung mga kabossing na pag nagagamas kami ng palaya. Meron kayong nakikita ng ganito eh. Ayan o, mga kabossing. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ito, may ibang klase ito mga kabossing sa Batangas. Kung tawagin sa amin ay damong mutha. Meron po itong laman na maliliit na parang kasaming laman siya na akala mo yung lamang ugat na pag kinagat mo ay lasang mento talaga mga kabossing. So yan mga kabossing yung matikas natin. Ayan, ang dami. Yes, hello, good morning sa inyong lahat mga kabossing. It's araw po ngayon ng linggo at until now may makulimlim pa rin ang ating ang ating panahon. So araw ng linggo, araw ng pahinga, wala tayong patrabaho, kaya welcome po uli sa aking munting YouTube channel mga kabossing. Dito tayo ngayon mga kabossing sa bahay ko at sa mga unit ko dito sa labas sa may garahe ko. At babalak po tayong mag video ngayong araw na to dahil wala naman tayong ginagawa. So muli ay sana po ay samahan nyo ako sa video na to hanggang huli. So good morning sa lahat, at katulad ng dati, sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan kung ano man, kung sa mga lugar kayo nandoon mula Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa mga OFW natin mga kabossing. So ayan, minsan kakatamad mag video at mag upload dahil bumaba ang views ko mula nung tinamad akong madalang akong mag upload. Kaya survival na lang tayo mga kabossing. At papromise ko na kahit anong mangyari tutuloy ko to kahit na wala naman by the way na monetize naman tayo, pero talagang napakalayo sa sahod, makasahod mga kabossing. At siyempre naging aliwan ko na rin ay talagang pagka nakakailang isang buwan mga kabossing na hindi tayo mag-upload parang namimiss natin. Kaya palagay ko ay habang tayo ay marunong pang magsalita sa harap ng camera ay tayo po ay magpa-vlog. So last kahapon ay nagpasweldo ulit tayo sa mga nagtatrabaho doon sa bahay ko sa Batangas. Talagang aminin ko mat hindi ay talagang medyo malaki-laki na rin nagagastos at hindi ko naman kinakailangan pang i-reveal dito sa aking vlog na to. At ganun talaga paggawa ng bahay mga kabossing. Ay siguro ngayong linggong ito ay matatapos na siya, kaya lang siguro ang maiiwan ay pintura. Ang bala ko doon mga kabossing ay pinturahan ko sa loob, kahit na hindi mas siyang pangdiinan o final, para at least ay hindi naman maduming tingnan loob mga kabossing. Ang sahig ay bala ko rin, inabangan ko rin ng sa tiles dahil hindi natin masasabi na pagdating ng araw ay magustuhan natin i-tiles mga kabossing. So yan, kahapon ay tag-ulan dito pero doon sa Batangas ay ambon-ambon lang. At sure ako na matatagalan tayo makauwi dahil yun nga, naputol po ang daan diyan sa may part ng boundary ng
na dinadaanan namin diyan sa boundary ng Cavite at Batangas mga kabossing. At until na mga kabossing ay talagang nag-uubo pa rin tayo. Ganoon naman talaga ako pagka nagkakaubo, halos 3 months para mang allergy mga kabossing, kaya expected ko na yun. So ngayong araw na to ay wala naman tayong gagawin. So ang naisipan natin ay yan, linis tayo ng ating bakuran dahil sure ako na siguro mga 3 months na natin hindi nalilinisan to. Ay alam naman niyo mga kabossing, itagulan na, kaya talagang hindi natin maiiwasan na magdamo. So ayan mga kabossing, kita ninyo, so napakasukal niya, ayan. Try nating linisin kung saan ang kaya natin maabot. Ito pa yung kabila, nakikita natin, pakita ko sa inyo mga kabossing. Ito yung pinatampas nating akasya na nakakapagpadilim sa atin. So ayan, ito yung akasya nakabagsak sa akin, ay napakasukal ng mga kabossing, grabe. Talagang pamamahay ng hayop. So linisin natin ito mga kabossing, at try natin kung tutulungan tayo ng anak natin. Ako hirap-rap. Ayan ito dati may mga halaman, so wala naman talaga magawa ang halaman sa sa mga damo. Ayan nakakatakot, parang kaya may ahas na dyan mga kabossing. At napansin ko mga kabossing, biglang lumusog itong dwarf coconut na to. Siguro mga 1 year o 2 years ay mumunga na yan. At ito pa rin mga kabossing, napansin ko ito ay mga natapo na bunga ng okra sa aking garden. Napakarami ng bunga at ang okra niya ay puti. Puti siya mga kabossing. Buhanin natin ang bunga, takuha natin mga kabossing. Ngayon ko lang napansin mga kabossing, may okra dong nabuhay. Kugunting na yung mga itak na nabibili dito sa Dasma, nakikilong mag-isa. Kilo. Asa na? Ari lang ako rari, konti lang naman. Ito yung mga unexpected na halaman na sumubo. Tulungan mo ako kung saan tayo makakaabot. Ayan ayan kunin mo yung dulo. Ayan dito ka dumaan. Yung dulo lang, yung ilalim magulang na. Tayong hawiin mo na. Dito ka saan masukal. Doon ka dumaan. Kitang kita mo ang dadaanan. Yan yung okra. Okay pa yan, magulang na. Yan. Tapos yan dulo.
Yan nakabaluktot na yan, Rap. Yan nakabaluktot. Okay pa yan. Saka yung maliit sa dulo. Yan. Ay, yung isa parang tuyo na. Ating hayaan natin matuyo. Ha? Wag ating bibihnin. Okrang puti. May ita ka? Ha? May ita kang pantabas? Wala na bali. Pati nga. Gulang na yan eh. Hindi napuputol pa eh. Hindi pa. Ayun lang sa gulang. Alin? Iingay nga din ako kahit 1 piraso, gagawa kong binhi din. Pag natuyo. Oo. Hintayin natin matuyo doon. Yan. Wala nang dula, wala na. Yan ay natapon dito. Hindi. Hindi, natapon yan dito. Tinapon. Mayroon pa yan doon sa dulo eh. Sa? Yung ganyan. Kaso nawala na dyan oh. Pag ano ng ulan, ang puno. Ano yan, yung okrang puti yan eh. Oo, mahaba. Saka mababa mga magkano. Di ba mayroon ka dyan? Iba yun. Parang kulay green. Green yun. Puti yan. So ayan mga kabusing lahat. Umpisahan po natin maglinis dito sa bakuran. Every 3 months naman ang paglilinis natin doon, kaya 4 months. Kaya expected natin na na magiging masukal to. At ito nga yung nahingi kong okra. Nagkaroon siya ng bunga. Okrang puti mga kabosing. Malalaki ang bunga niyan eh. Kaya mga kabosing, at try natin umpisahan itong super sukal na anong to, na bakura namin sa gilid ng bahay. Ito hindi natin sigurado kung matatapos natin mga kabosing. At dito sa lugar na to ay marami siyang mapansin yung mga kabosing, ang dami niyang pansit-pansita, no? Ang dami. Ito yung ginagamot na sa gout eh, ni nakapanalig. Itong pansit-pansitang to. Pero tatabasin na natin mga kabosing para diretso na. Wala ba tayong guwantes? Ano? Bili ka muna ng guwantes. Dali ba? Maganda sa mga kabosing pag pabunot eh.
Ayan mga kabossing, may nakatagong dalawang bunga ng pipino. Ayan. Kunin natin mga kabossing. Ito may maliit pa dito. Ayan. Kunin. Konti pa lang mga kabossing yung tatabas natin, pagod na agad. Wala talaga. Medyo hindi pawisan tayo at nabot tayo ng hampon kaya tayo ng sombrero. So ito na itong nagagawa at talagang medyo pangit ang init. Hindi man siya mainit pero makulimlim, kaya lang walang hangin. So tingnan natin kung kaya natin tapusin. Parang hindi natin kaya yung pagkatabas natin ng una na isang biglaan to Talagang dati-rati nga mga kabossing, mas masukal pa dito pero kinakaya namin. So share ko lang mga kabossing, ang damo dito dati ay hindi ganito. So yan pakita ko lang sa inyo. Ito mga kabossing ang damong paragis. Ayan, ito ako nagtataka kung bakit nagkaroon ng paragis dito. Ayan so sa pagkaalam ko, yung paragis na to ay herbal na gamot din to mga kabossing. Yung ugat ng paragis, marami pong benefits daw yung nakukuha dito. Hindi ko rin alam, dati naman wala naman itong paragis na to, pero ang dami na ngayon. Ayan mga mumulaklak na sa ayon po sa ibang mga at nababasa ko rin sa mga Facebook o ewan ko ba kung totoo yun. Alam naman ninyo, pag nagbasa kayo ng mga herbal na gamot, ay halos lahat yata ng damo ay gamot na. At yan ay siguro ay napabasa nila dun sa mga yung mga ninuno natin, yung mga tanda sa una. Dahil nung una naman mga kabossing, wala namang wala namang mga ganyang gamot na inilalabas. Ngayon kasi may mga gamot na maayos naman, kaya lang pag hindi sila registered sa BIPAD ay hindi rin ma-aprobahan yung kanilang mga na-discovering gamot mga kabossing. Kailangan mo i-rehistro at magbayad ka ng tax. Alam na.
mga kabosing, dito sa atin sa bansang Pilipinas ay talagang naghahabol sila ng tax para sa mga negosyanteng maliliit lang, di bali sana kung malalaki, pero at the end of the day ay nababalitaan naman ninyo, kinukurakot lang naman ng mga kurakotista sa ating gobyerno. So wala naman tayong pinipinpoint dyan, pero bali ayon po sa ating mga nababalitaan, obvious naman na talagang nakukurakot yung buwis natin mga kabos. At kahit ikaw ay taong gobyerno, marami na pong umaamin na tao sa gobyerno, lalo na yung mga bago at yung mga bata ngayon na mga politiko na sila ay napatayo at nadiskubre nila ang kaanumalyahan dito sa ating gobyerno. Yan talaga ang kinagisnan natin. At tulad ng sinasabi ko sa inyo, nagtataka ako dito sa damo ng Parag-East na to. Ito ay gamot daw. Ayan, lilinisin yan, tapos ilalaga daw at yan day herbal. At sa ngayon mga kabosing ay meron nang nabibili sa Shopee na herbal na Parag-East kung tawagin, tanglad tea, Parag-East tea, lahat ng tea meron na yung mga damo. Dahil nga sa kamahalan na rin siguro ng mga gamot na pinalalabas dito sa atin, kaya yung iba ay nag-iimbento ng mga herbal na gamot. At minsan may nakakapagpatunay na ang herbal na gamot ay mas okay pa sa mga gamot na synthetic na pinalalabas. Buhatin mo muna rap yan para matabas mo. So yan. At ako nga mga kabosing, mayroong binili din na yun, yung online namin, pero legit naman, sa Parag-East tea at saka tanglad tea na iniinom ko sa umaga. Dahil yan Parag-East mga kabosing, kung mapapansin nyo, siguro talagang pinag-aralan yan ng ibang mga eksperto rin, ng ibang tao sa una. Kung mapapansin nyo, yung dahon ng Parag-East, pag yung pong hayop o lalo yung aso ay may nararamdaman, makikita nyo po mga kabosing, yung aso kumakain po ng dahon ng Parag-East, mga dahon ng Parag-East siyang ginagamot niya sa sarili niya. Dahil siyempre naman yan, hayop naman yan, pero gumagawa sila ng paraan para sila gumaling. At marami pong nakakapansin, kahit ako napapansin ko, pag yung aso naming inaalagaan nun ay, lalo ko yung mga askal ay may sakit o may nararamdaman sa katawan, makikita nyo na kumakain sila ng dahon ng damo, o lalo nga yung Parag-East mga kabosing. Siguro yun na nagiging basihan nila para yung Parag-East ay gawing gamot. Ayan. Meron sa amin mga kabosing, nasa Batangas pa ako, na pag nagagamas kami ng palayan, meron pa yung nakikita mo na ganito ayan mga kabosing, pakita ko sa inyo, ayan ito, may ibang klase nito mga kabosing sa Batangas. Kung tawagin sa amin ay damong mutha. Meron po itong laman na maliliit na parang basta may laman siya na akala mo yung lamang ugat, na pag kinagat mo ay lasang mentol talaga mga kabosing. Experience ko yan. Ganitong itsura niya, pero parang iba yung variety nitong muthang ito. Ewan ko lang kung lalaman pa to. Ayan, kung tawagin sa aming mutha, shout out doon sa mga Batangueño na nakakaalam. Lalo na yung mga magkakaingin, magpapalayam. Mayroon po siyang nalaman po siya na maliliit, parang maliit lang siya, pero pag nilinis at kinagat mo ay mamentol ang lasa niya, maanghang na parang nagme-mentol talaga. Siguro yung damong yun ay gamot din
sa pagkaalam ko, dahil siguro pwede yun sa mga ubo, yan sipon. Kaya itong mga damong ito ay talagang ginagamot na dito sa atin sa Pilipinas, mga kabosing. So yan, tuloy na tayo ng ating pagkatabas at baka abutin tayo ng abutin pa ng ulan. Tara. So, circle mga kabosing, andito na pala yung mga herbal na gamot sa tabi ng ano ko. Ayan oh. Damong paragis mga kabosing. Oh. Yun nasa gilid rap. Paragis, meron po ako niyan. Tsaka yan po ng talong. At ito naman yung ano, yung mga pansit-pansitan na gamot sa gout. Ayan. Ang dami. Dati naman mga kabosing, wala naman yung pa sa puno ng malunggay. Daming ano, wala namang, hindi man ganyan ang damo dito. Napalitan siya ng mga paragis, pansit-pansitan. Wala po yan dito mga kabosing dati. Kaya dito ko napansin na ang dami ng herbal na damo dito sa gilid ko. Rap ng tubig, diba? Yung mga nabibili nating herbal na gamot sa butika o sa ano, dito lang sa gilid ng bahay. Paragis, ang dami nga eh. Meron din dito mga kabosing na sampalukan mga kabosing. Pakita ko sa inyo mamaya. Tanglad, may mga tanglad din yan. Ito yung luyan dilaw. Ito yan mga kabosing oh. Ano yan? Turmeric ba ang sabi nila dyan? Yung mga puno ng talong, linisin mo. So yan, habang kami naglilinis ay meron po tayong snatcher dito ng mga gulay. Daming makabunga ng talong na yan mga kabosing. Hindi, pampirito yan. Ito yung talong na. Kunin ko na. Oo. Nabilog. Yan. Kunin mo na para ano. Ang daming bunga mga kabosing. Tingnan nyo, mapapansin niyo. Hindi nyo makita pero pag inakyat nyo, ayan o. Patay. Ang dami. Maliliit lang. Pampirito siguro itong mga gantong talong. Ayan ito pa niyo. Ang dami. Huwag muna ko isa.
Ayan mga kabosing at ayan. Tapos na. So ayan mga kabosing, meron pa dito tayong nakitang yung mga nakita natin sa ano, Helpal. Ito po naman yung sampalukan na kung tawagin nila ano, magaling daw po ito sa mga bato-bato. Ayan. Hindi natin puputulin. So itong patula ay naputol niya natin ang katawan. May bunga na siya, oh. Kunin natin tong ano, tong bunga ng talong na ito. Yung isa magulang na mga kabosing. So eto, kunin natin yung mga ano. May dala-dala ba si mama mong mga gunting? Tabasin mo, pitasin mo nga na. Ayun, dala mo ito, ang itak. Sayang to. Yan. Lahat. Yung maliliit lang. Yung maliliit. Ta? Hindi yan. Ta? Pwede pa ba yan? Sige, kunin mo. Ayun, okay na yan. Okay na yan. Kunin mo. Ito pa. Kunin natin. Oh. Dami. Merong malalaki mga kabosing, oh. Kapurol ba ng itak na yan? Pa, kunin mo na lahat. Hey. Ang daming bunga. Yan. Pa. Ito pa yung dami pa nito. Ito. Kunin natin mga kabosing at nabubulok lang. Ito pa. Ang bunga ng okra ay gumulang na. Hindi na kasi napapangunan. Yan. Ito pa. Ito pantalong. Ito mga kabosing, talong na bilog, oh. Pa. O diba? Kunin mo yun, dalawin mo dito. So yan, dami nating napitas mga kabosing, oh. Kung mga to wrap dito sa ino. Ay yung itak, ito yung tubig niya. Oh, ayaw na ayaw mga kabosing makita sa camera dahil namayat na daw po siya. So ayan mga kabosing, ang dami, oh. Baba mo, baba mo dyan. Ayan, oh. Dami. Hindi na kasi napapangunan lagi at sinilis lang nangunguha dyan. Yung mga okra kumulang na. Kung may mga itak. So ayan, dito naman ninyo, napagtsagaan din natin. So yung kabila ay tingnan natin kung malilinis natin. Siguro kung tamarin tayo sa ibang araw na lang yan. Dahil talagang mainit na, eh. Tsaka nabaguhan tayo mga kabosing. Init. Dami, oh. So yan mga kabosing, at natapos na. Ayan. Bagamat hindi natin nasagad hanggang puno, ang bala ko dyan, dahil talagang hindi siya mamatay-matay dahil tag-ulan ngayon, ay baka pabombahan ko na lang sa damo para talagang lupa ang maabutin niya. So ayan. Linis na yan. Lumabas na yung mga bunga ng talong. Naiwan pa ang isa. So ayan, isa lang talaga tatama rin ka mga kabosing dahil sobrang sukal. Pero once na naumpisahan mo na, malalaksan ka na ng loob na
idiretso o ituloy. So yan. At pagka ganyang malinis, sisipagin din tayo magtanim kung anong gusto natin itanim kumpara dun sa masukal. So ayan o, tignan ninyo. At medyo napagod tayo mga kabos, hindi tayo pwedeng pabigla dahil tulad ng sinabi ko sa inyo may mga nararamdaman na rin tayo sa katawan, kaya konting ingat lang natin sa sarili. O diba, nagliwanag. So mamaya eto naman, ayusin din natin ng mga oregano to at tanggalin natin yung mga damo. Talagang may nasa siit na mga madamang maliliit. At mamaya ito naman yung ang ating lilinisin. Sukal na rin mga kabosing. Sigapin natin matapos to buong mamaya para at least wala na tayong problema. Tuwing muna tayo mga kabosing at medyo mainit na, kakain muna tayo ng lunch. Okay. Init. Ha. Tuwing muna tayo at maglinis tayo ng mga paa. So yan, kita naman nyo yung mga nakuha natin, yung mga talong, itong talong. Ang dami. So ayan mga kabosin yung napitas natin. Ayan, ang dami. So yun ay pinipitas din ng misis ko pagka nagugulay sila, pero talagang di kaya ubusin. Siguro kung may malapit-lapit yung yung amo na yung sinilas yung kulturan mo, yung anak ko doon sa kabila 13, ibibigyan ko nito. Subukan kong i-text kung makakasaglit dito. So yan mga kabosing, at pansamantala dito muna natin puputulin yung ating vlog, at sana sinamahan niyo ako doon sa pamimitas at paglilinis ng aking garden. Nakita naman ninyo na kahit masukal ay mayroon pa rin talaga tayong napitas. Ayan o, ang dami, sobrang liliit ng iba. Siguro ang tingin ko dyan kaya maliliit yung iba, kulang na rin talaga sa abono. Kung naabonohan niya ay magiging ano. Nick, tamo, ang dami. Tamo, buhatin mo, lagay mo dyan. Nalagay. Okay. Oh, grabe nga. Pabigay natin kaya yan kay ano, si Rubian, bigyan natin. Gusto niyan eh. Dadalhin natin? Hindi, paling nga dito. Pakakuha? Ayan o, mga kabosing, ang dami. Pipino, talong na bilog. Hindi tayo kumuha ng okra. Saan yung okra kanina? Ito yung okrang nakuha ko doon sa aming mekaniko na okrang dilaw. Puti. Ayan. Na doon tumubo sa labas. Pagbibinhi tayo niyan at malalaki ang talong niya, ang okrang niya. So mga kabosing, hanggang dito na lang yung ating vlog, at sana ay yung ibang may mga bakanting lote dyan sa tabi ng bahay, siguro mas maganda linisin yung mga kabosing at taniman nyo ng mga gulay, kasi hindi nyo in-expect na pagdating ng ilang panahon ay makakapamitas na kayo at makakuha ng inyong may ulam na gulay. Dahil ang gulay mga kabosing ay napakamahal, halos pumapantay na sa mga karne, at yan pa ay mas masustansya pa kaysa mga karning baboy mga kabosing. Wala pa yung mga hindi pa inaapektuhan ng mga mga synthetic feeds na pinapakain. So hanggang dito na lang mga kabosing.
At sana ay sinamahan nyo ako at nakapulot kayo ng konting idea na kung hindi man nyo maalagaan yung mga halamang mga gulay na natanim nyo, maniwala kayo lalo kung naulan ay ano yan, bubunga at bubunga yan mga kabosing. So until next video na lang mga kabosing, bye bye.